Mga boss, mayroon tayo ngayong aayusing isang active speaker, itong B3 na active speaker. So yan po ang kanyang problema mga boss. So ito, i-check na po natin siya mga boss. Mga boss, ito na po ang module ng B3 active speaker na inaayos po natin. So ito, pinull out ko na po lahat ng capacitors kasi po lumulubo na po ang likuran. Tapos nung i-check po natin ay open po lahat ang pagkakasira nito mga boss at saka umaalog na po siya. Sa dami ko na po na naayos na ganitong active speaker, itong B3 ay kadalasan ko po na nai-encounter na problema nito ay ito po, itong kanyang mga capacitors. So ito, before natin palitan itong kanyang mga capacitors mga boss, ay silipin po muna natin itong laman nitong B3 na ito. So ito ang output po ng kanyang power supply, ay mayroon po siyang dalawang low volts na 30 at saka dalawang high volts na 60. So ayan, mayroon po siyang dalawang MOSFET. So ito at saka ito po sa kabila. Siguro po ito po siguro ang switching para sa kanyang high at saka low volts. Tapos separate po ang amplifier nito sa kanyang low at saka sa kanyang high. Ito po ang sa kanyang low. So ito ang gamit po niya na transistor dito sa kanyang low output ay NGW00281. Tapos dito naman po sa kanyang itong partner niya ay NGW0302. So ayan, ito po. Tapos ito po ang sa kanyang high. Ang gamit po niyang transistor dito ay TIP36 at saka itong kanyang partner ay TIP35. So yan po mga boss, palitan na po natin itong kanyang kapasitor. Ayan mga boss, napalitan na po natin ang mga kapasitors. So, ito wala tayong makita na ganito kaikli na mga capacitors. So, ito, medyo mahaba mga boss, kaya diniskartihan ko na lang po siya. So, nag-increase po kasi tayo ng voltage para hindi po siya madaling masira. Ito po, itong 50 volts po na voltage ng original niya ay pinalitan po natin ng 80 volts. At saka, ito po 80 volts at saka mas mataas po ang capacitance kasi ito po ay nasa 10,000 microfarad. Samantala, itong kanyang original ay nasa 6,000 microfarad lang po. Pero ito po ang nangyari dahil mas malaki ang kapasitor. Dito ko po siya nilagay sa may existing kasi na area dito sa kanyang board at saka mayroong layout na wala naman pong gamit. Kaya kinat na lang po natin at saka nagbutas po tayo para mailagay po natin itong dalawang kapasitor. Kasi ito po ay sumintro po sa kanyang power supply. So yung dalawa doon sa loob, okay lang po kasi hindi po siya bumangga sa power supply. Ito lang po itong dalawa. Dito po natin nilagay sa existing area po dito sa kanyang PCB. So ayan. Ito po kasi, itong original niya ay may clip po na kapasitor. Wala tayong mahanap na mataas ang voltage at mas mataas na capacitance na ganito po lang ka-ikli. So, yan na po. So, ngayon, mga boss, lagay na natin siya dito sa kanyang box nang maitesting na po natin. So, ayan, okay na po mga boss. Maraming salamat mga boss sa mga tumutok po sa video na ito.